Anong sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa babaeng hubad na pakalat-kalat sa lansangan, lolang nadisgrasya sa motor, hirap makalakad, grabing pagdurugo na hindi magamot-gamot, inang nagkakanser na hindi mabayaran ang ospital? Dito sa espesyal ng pagtatanghal ng The 700 Club Asia, ang Love the Word, Live the Word. Susunod na. Yung salita ng balo ay hindi mo pinababayaan, maging ang mga ulila. Huwag mo ipangas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Matthew 6:33, seek ye first His kingdom, and all these things will be given to you as well. May kasabihan, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Tama ba yun? Kabaliktaran, di ba? You said it, Peter. May power ang words. Kung palagi kang minumura ng nanay mo, kung sabi ng tatay mo, tanga ka, wala kang kwenta, hindi ka aasenso, yun ang magiging script ng buhay mo. Yun ang susundin mo. Pero kung ang sinasabi sa'yo, anak, mahal kita, special ka, pagpapalain ka, ang galing-galing mo, malamang gaganda ang buhay mo, di ba? Totoo yan, lalo na kung ang mga salitang yon ay galing sa Diyos mismo, sa Ama na lumikha sa'yo. And it's all here. Lahat ng magagandang plano at pangako ng Diyos sa ating lahat. It's all in the Bible. That's why all of us should Love the Word, Live the Word! At ang pinakamagandang word na mababasa mo dito ay mahal ka ng Diyos. Sobrang mahal. Gusto kanyang iahon sa kahirapan, kalungkutan, kabalisaan, pagkawalang pag-asa. His word also says, we love because He loved us first. Kung naranasan mo na ang umaapaw na pag-ibig ni Jesus, di mo mapipigilang ibahagi ito sa iba. And that's what we want you to experience tonight. The life-changing love and power of God. Geraldine already knew how much Jesus loved her. That's what made her reach out to a lady no one knew or cared for. Let's watch this. Nagkalat sila sa daan. Madudumi, mababaho, nakakadiri. May mga bata, matatanda, lalaki, babae. Iba-ibang kwento. May minolestya, inabuso, sinaktan at inabandona. Ano ang karaniwang reaksyon natin kapag nakikita natin sila sa daan? Sa panahong talamak ang panloloko at krimen, walang takot at wagas na pagmamahal sa kapwa ang ipinamalas ni Geraldine Santiago sa isang palaboy na babae. On my way home along Quezon Avenue, I saw this naked woman walking in the center of the island. And I thought immediately that if I were her, I would want someone to pick me up. Her eyes were black and she wasn't looking at me. I had to hug her so she could trust me. I'm not a hugging person, but I just wanted to get her off the streets. Binulot ako ng tuwalya ko, niyakap ko, sumama na siya sa akin. Umupo siya sa likod ng kotse ko, ako yung nagmamaneho. At that time, I was really scared. Because she might, I don't know her, I've just got her from the street, she might hit me from nowhere, right? I was in front. So, but I thought, I'm not the victim, she's the victim. So, let's put things in perspective. We went to the drive-thru. I've never seen anyone so hungry and so thirsty in my life before. I brought her to my house because she wasn't wearing anything. When I got to my house, yung mga maids ko, syempre natakot. I gave her a bath. I was the one who gave her a bath because my maids were too scared to go near her. I saw that she had a lot of slashes on her breast, slashes on the inside of her arms and the inner thighs. When I was giving her a bath, she would make sounds and point to her private parts, so indicating that something happened to her. I assumed that she was raped. Pinasuri ni Geraldine sa doktor ang naturang babae na tatawagin natin sa pangalang Mara. Nakumpirma sa pagsusuri na nagkahasa nga siya. Kalaunan, dinala niya si Mara sa isang rehabilitation center upang mabigyan ng tamang pag-aalaga. Inilipat ito sa Sanctuary Center at di nagtagal ay naibalik din sa kanyang pamilya. Isa lamang si Mara sa maraming kababaihang nangangailangan ng kalinga. Kaya nakipagtulungan si Geraldine sa Operation Blessing bilang isang volunteer at donor para abutin ang mga katulad ni Mara.
Sinuri ng Operation Blessing ang kanilang kondisyon at namahagi ng mga libreng eyeglasses, tinuruan din sila sa pagmamasahe, pagmamanicure at foot spa. Kailangan sila maturuan ng pangkabuhayan kasi pagkalabas na nila dito sa sanctuary, magamit nila yun para sa pangkabuhayan nila at masupport nila yung pangangailangan ng family nila. Nakakatuwa na yung kaalaman ko na i-share ko sa kanila. Isa si Lorna sa mga nabiyayaan nito. Naging pag-alagala noon si Lorna upang takasan ang pambubugbog ng ama. Lumaki ako mahina ang kalooban. Ano lang. Lumaki ako na parang parang binababa ko lagi sa sarili ko. Ang lahat ng sakit na naipon. Ano lang ako, hayop na asong pinapalayas sa bahay nila. Yun lang. Yun naramdaman kong hindi ako parte ng pamilya. Naranasan din niyang pagmalupitan ng kanyang asawa at ibenta sa lalaki ng kanyang amo. Nasa ganong kalagayan si Lorna nang matagpuan ng DSWD at madala sa Sanctuary Center kung saan nagbago ang kanyang buhay. Sa mga tinuruan na talagang nakitaan ng galing, binigyan sila ng certificates at starter kits para makapagsimulang muli. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing dahil marami po kaming naturuan niya at sana po mas marami po sila matulungan at sana yung magbalik ang tinutulong niya sa amin ng lilig umaapaw na biyaya. Ako ay natutuwa at kami ay nakakonect sa Operation Blessing at maraming salamat doon sa kanilang mga ibinigay at ibibigay pa na tulong sa Sanctuary Center. Nang dahil sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain ito ng Operation Blessing, mas marami pa ang mabibigyan ng pag-asa at bagong buhay ng mga katulad ni Mara at Lorna. Wow! Felicie, I'm sure hundreds of people walked by, past Mara, saw her naked, maybe even joggers. But then when Geraldine saw her, she stopped. Yes. Tapos nilagay niya ng tuwalya. And I just sense that that's the first time Mara ever experienced a real hug. No, a totoong hug na alam niya that this woman truly cares for me. Exactly. And you know what's behind that? That's the radical love of God for us. You know, and what amazes me is how the Lord has used Operation Blessing, you know, to be able to communicate this to those who are helpless and hopeless. You know, talagang when Operation Blessing works, laging sinasama yung Word of God, di ba, Peter? And it's really the Word of God where we can find hope and help, di ba? And that's really what our viewers are helping us do when they donate to us. Because it's only the Word of God that will change us, make us brand new. So join us in sharing Jesus' love with those who need it the most, the homeless, the sick, the disabled, the poorest of the poor. Samahan niyo din kami sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, mga salitang punong-puno ng pag-asa, pagpapala at pagmamahal ni Jesus at Diyos Ama. We share the life-transforming words of God through Operation Blessing, the 700 Club Asia, our 24/7 telephone prayer center, Asian Center for Missions, and TV specials like this one. Tama yan, Felicie. And as of this hour, your donations have reached 2,451,720. Remember, our challenge tonight is 20 million pesos. We need to raise this. So call now, make that donations. The numbers are being flashed on your screen. Be a blessing. Here with us tonight to receive your calls are actor BJ Tolitz-Torbes, singer RJ De La Fuente, actress Rebecca Chuaunsu, model Erin Espinosa, and Pastor Robert Uy Kieng. Our numbers are on your screen. Ayan, we're on live tonight for 1 full hour.
through PLDT. So you have all the time to call us. And we're also simulcast on cbnasia.org/specials. So tell all your friends and relatives abroad to watch us right now. Mapapanood nyo rin kami sa GMA Pinoy TV, TBN at PhilAmTV sa California. Dito naman, you can watch us sa Channel of Blessings sa Cebu. You can also chat with us on Facebook. We're also on Twitter. Just use the hashtag #LoveTheWord, Live the Word. And for all of you who give tonight, we have some very exclusive gifts just for you. So call now and make that donation. Here's one safe, reliable way you can do that. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? For your generous giving, you will receive these gifts. Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Para sa nagsisimulang pamilya tulad ni na Joel Borja, bawat lalabas sa pinaghirapang kita ay napakahalaga. Nasanay kang maginhawa ka nung binata, tapos nung nag-asawa ka, parang magiging kapos yung kinikita mo. Subalit sa kabila ng palaking gastos kasabay ng paglaki ng kanilang pamilya, ay bukas ang mag-anak ni Joel sa pagbibigay. Yung bata pa ako yung kapatid ko, kuya ko, may nanonood siya nung si Pat Robertson pa nun Sumusulat siya, tapos may natatanggap siyang magazine. Na-encourage din ako sa umano sa isipan ko yung 700 Club. Tumimo kay Joel ang naging impluwensya ng nasabing programa sa kanya simula pagkabata. Nagpupunta sila doon sa mga lugar na hindi talaga naabot ng government mismo, na talagang walang tubig, hindi lang i-share yung word ni God, pati mabigay sa kanila yung medical needs nila physically. Nang magkapamilya, sinigurado niya na magiging tapat silang mag-asawa sa pagbibigay sa naipangakong halaga kada buwan. Nagsimula kaming magbigay ng 200 pesos noong 2003. Nag-usap kami na kung pwede, kung okay sa kanya na mag-donate kami. Noong umpisa, medyo nag-aalangan siya kasi kapos na kami, tapos magbibigay pa kami ng 200. Parang dapat siguro, meron nagbibigay sa amin, hindi yung kami magbibigay. Taong 2006 nang mag-alisan ang mga kapwa architect ni Joel sa opisina. At dahil sa wala pa masyadong experience, ay nanatili siya sa kabila ng nagbabadyang pagdami ng kanyang gagawin sa trabaho. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman ay ito na pala ang durungawan ng pagpapala na inihanda ng Panginoon para sa kanya. Sir, magkano nga pala yung sahod mo? 12,000 po, sir, a month. Gawin na lang 25 yung sahod mo. Grabe nang parang ang bilis tong pangyayari na 12 biglang nag-jump sa na doble sahod ko. At kasabay ng pagragasa ng pagpapala sa trabaho ni Joel, ay dinagdagan niya pa ang kontribusyon sa 700 Club Asia kada buwan. Hanggang sa panibagong pagpapala na naman ang ibinigay kay Joel at sa kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng kliyente sa ibang bansa na handang magbayad ng malaking halaga kapalit ang mga architectural designs ni Joel na ipinapadala din niya online. 500 per hour. Pero kung wala siyang bibigay na project, may fixed na sahod kami marireceive na 55,000. Marami yung dumadating na project per hour ang computation ng sahod namin. So, higit pa doon sa napag-usapan namin yung nare-receive namin kada buwan. At dito ay mas lalong naging masigasig si Joel sa pagbibigay. Nagbigay kami ng 10,000 kada buwan sa CBN Asia. Samantala, higit pa sa pinansyal na probisyon ay may mas mahalaga pa palang pakay ang Panginoon kay Joel. Sinalulong din ako sa
sa computer niya. Siguro may mangyayari pag kinausap ko siya. Yun lang hinihingi, Lord, na tanggalin mo yung nangyayari sa akin ngayon. Hiningi rin ako na sorry sa ginawa ko sa family ko, sa ginagawa ko rin sa sarili ko na lang ko hindi niya namang gusto, pero ginagawa ko kahit mag-isa ka na lang pala doon is yung merong umaakay sa'yo. Ito na si Joel ngayon, isang responsableng padre di pamilya. At tulad ng mga dinedesenyong gusali ay mas lalo siyang pinagtitibay, pinagyayaman at inaayos ng Panginoong Diyos. Kasi parang napakaliit lang nung na ibalik namin kay Lord compared do sa mga binigay niya sa amin. Paano niya kami binago? Maraming bagay na nakita ko is hindi lang financially niya kami binago. Bilang family, parang tinayuan niya kami, hindi niya kami pinabayaan. Ang na lang namin is yung maging blessing pa sa ibang tao. Mapakita namin kung sino si Jesus, si Panginoon sa amin. Alam mo, Joyce, sa taong hindi lumaki na kumikilala sa Diyos, somebody comes to you and tells you, kailangan mo magbigay. You need to tithe. Pera pang ibibigay, di ba? Pinaghirapan especially kung salat ka, di ba? You need the money, but magbibigay. Parang Yes. it's counterintuitive, baliktad din. But once you have a relationship with God, you understand where all good things come from, di ba? Then you understand that if you give, it's only a demonstration that God, ikaw ang bahala sa akin. Oh, yeah. I also want to make that point. It's really not about the finances you give. So, wag tayo masyadong money-focused. We have to look at the faith in our hearts because yung faith na yon ang nag-enable. That is what gives you the ability to give even if you yourself are in grave need. And you need to remember, yung sabi ng salita ng Diyos, God loves a cheerful giver. So kung madamot ka, ayaw mong ibigay yun, di ba? Kahit ibigay mo in the end, parang tas masama ang loob mo, parang wala ka nagawa. Ayusin mo muna yung part na yun before you be a cheerful giver. Sabi sa salita ng Diyos, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan sa Lucas 6:38 at yan ang pinanghawakan ni Joel at talaga namang umaapaw ang tinubo ng kanyang pagbibigay. And it wasn't just money that he got in return, pati na rin kaligtasan sa adiksyon. Binabalik ni Jesus ang pagpapala sa iba't ibang paraan. Excuse me, Mari, meron akong i-introduce. May kasama tayo ngayon si BJ Tolitz. Thank you for joining us. BJ Tolitz Forbes, na bida ng The 700 Club Asia Presents Nuno. Aba, #1 yun nung Holy Week, di ba? Yeah. Friday, 5.4 million viewers nationwide. Congratulations. Ngayon, Tolitz, I just want to ask you, gaano ka-importante yung sining ng pelikula or movies na katulad or telesines na katulad ng Nuno na may mensahe? Right. First of all, gusto ko lang mag-thank you sa lahat po ng sumuporta ng Nuno and also to CBN Asia and 700 Club Asia. For me, sobrang lakas kasi ng impact ngayon, lalo na sa youth, nung first yung social media, pag sinishare mo yung shows na ganun. And also, mas dama ng mga tao yung word na gusto nating i-share sa kanila pagka visual yung nakikita. Can you share some of the reactions from some of the young people who saw Nuno? Nagbago ba yung kanilang paniniwala? Maraming nag-message po sa akin na sobrang inspiring daw yung story. Kumbaga, mas lalo silang nagkaroon ng urge to go to church, to pray every day, to read the Bible, and to have faith in Him. Yes, and not to be afraid of things like that they really need to put their faith in God. Okay, I think we have some pledges? Yes, marami ba? Ito, katatawag lang sa akin. Ito yung ngayon. Si Sir Vicente, he is from QC and he pledged 1,000 pesos po ngayon lang.
One-time gift. Isang nag-iisa pala. Okay. Nag-iisa pala. And ito ata meron. Hindi kasi kayo tumatawag. Kaya tawag na po. Ha? Please, call us. Ito pero meron din tayo. We have Ken from Quezon City, 5,000 pesos. Thank you very much. ML Cuarta padala. Apo, ML Cuarta. Edna, 500 from QC din. Fe, from Manila, 500. Moises, 5,000 from Manila. Julius, 1,000 from Quezon City. Flor, 500 from Cavite. And Beth, 500 from Quezon City. So maraming salamat po. Thank you very much for calling in your pledges today. Now, back to you, Peter. Thank you, Joyce and Mary. Matagal nang iniinda ni Aling Marian ang sakit na nararamdam sa kanyang tuhod at balakang. Kaya naman, laking gulat niya nang makatanggap siya ng isang regalo mula sa Operation Blessing. Panoorin natin ang kanyang kwento. Mula nang mahulog sa motorsiklo, ilang taon na ang nakararaan. Marami nang inindang sakit sa katawan si Aling Marian. Parang mahuhulog yung balakang ko. Masakit sa kayo, parang parang pinupunit siyang unti-unti, ganyan. Bunga na rin ng kanyang pagtanda, naging mahina na ang kanyang mga tuhod. Kaya naman ang lumang saklay at tungkod na ito ang tanging umaalalay sa kanyang paglalakad. Ngayong biyuda na si Aling Marian at mayroon ng sariling pinagkakaabalahan ang kanyang 5 anak, hindi siya makapunta ng mag-isa sa malalayong lugar tulad ng health centers bunga ng iniindang karamdaman. Kaunti lang ang distansya ang lalakarin ko. Gumakabog na itong dibdib ko. Yun na. Para na akong sinasakal. Pahinga ako niya. Ngunit nang magsagawa ng medical mission ang Operation Blessing sa probinsya ng Albay, hindi ito pinalampas ni Aling Marian. Ang buo niyang akala ay susuriin lamang siya at bibigyan ng gamot. Ngunit higit pa rito ang kanyang natanggap, isang wheelchair. Sa pagsakay niya sa bagong wheelchair, bakas sa kanyang mga ngiti ang pag-asa na maipagpatuloy ang paglalakbay sa buhay. Maraming salamat sa pagpunta rito ng Operation Blessing. At ang wheelchair po napaka-importante sa atin po. Karugtong na po yan ng aking paa. Maraming salamat. It doesn't take much to put a smile on Marian's face. Biro mo yung wheelchair na yan. We have partners that give us wheelchairs and our donors that help us bring the mission there. Yes, and I can imagine, umiikot na ngayon si Aling Marian, telling also everybody about the goodness of the Lord. Diba? Amazing. You know, God's word says, love your neighbor as yourself. You can fulfill that word by partnering with us. You may not be able to go on an Operation Blessing mission, but you can support us through your prayers and your giving. Ayan, sa ngayon, ang mga donations nyo ay umabot na sa 2,464,720 pesos. Yan! Marami pa tayong panahon, kaya tawag na. Our hotline is 7370700. And you can also donate using your credit card. Just visit our website at cbnasia.org/specials and click the give button. Ayan, tawag na. You can also text us. Our smart number is 0949-888-8001. At sa Globe, 0917-406-5001. And our Sun number is 0925-300-3000. Simula 1996, ang Operation Blessing ay patuloy na tumutulong sa ating mga kapuspalad na kababayan. Sa katunayan, ang Operation Blessing team ay nasa Alaminos ngayon, Pangasinan, upang magsagawa ng medical mission doon. Panoorin natin ito. Loving the Word and Living the Word with Operation Blessing. Tuloy-tuloy ang ating healthcare program in partnership with Jack Kleiner and the local government. Ang ating mission, helping Filipinos in Alaminos. Si Princess
Nicole sa nakatanggap ng minor surgery mula sa Operation Blessing Medical Mission. Naumpog siya sa ulo ng kapatid niya. Nakagat niya yung lower lip. Nagkaroon tayo ng mucocele. There's a tendency for the lip to be deformed. It's an opportunity for us to do surgery for her this morning. Damang-dama ng mga taga-Alaminos ang pagmamahal at pagpapagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Operation Blessing. Helping Filipinos in Alaminos, mission accomplished. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede rin mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayo magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon. At huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Kaya, donate na! These 18 beautifully designed note cards will be a great source of encouragement and inspiration to be shared with your family and friends. Love the Word, Share the Word mini note cards. Yours for your gift of 500 pesos. Hi there, this is Ching Kitan, also known as Mr. Ching. Positive for tonight, I'd like to share with you a topic about greed versus contentment. Whether you like it or not, all of us, we have greed in our lives. Lahat lang tayo, di ba? Meron tayong parang gusto pa natin, di ba? Pero iba-iba lang level ng ibang tao. May mga iba grade 1, grade 2, grade 3. Depende kung anong grade mo. Pero yun nga, parang di tayo masatisfy ba kung anong meron tayo. In order for us to cure greed, kailangan po meron tayong contentment. You should have a heart of gratefulness and thankfulness. Kaya nga pag hindi natin inayos yung greed po natin, you know what the scripture says? On 1 Timothy chapter 6 verse 9, but those who desire to be rich fall into temptation, into snare, into many senseless and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. Okay lang na mangarap na yumaman, pero hindi dapat according to our timeline. It's according to God's timeline. Kung nagmamadali tayo, greed po, pinapairal po natin, just like what the scripture says, maraming kapalpakan na mangyayari. Pero kung tayo marunong tayong makontento, marunong tayong magpasalamat sa Diyos kung ano man ang pinagkaloob at biniyaya sa atin sa araw na ito, at hihintayin natin ang pagpapala na darating according to God's time, according to God's blessing, God will prosper you in every ways of your life. This is Ching Kitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Ching positive. Joyce, ikaw, anong grade ka? Ching Kitan. Anong grade ka? Anong grade? Grade 2. Depende kung anong pinag-uusapan. Pero tama siya talaga. If you understand that God's blessings are God's and that you're content with what God has given you, hindi ka magkakaroon ng problema sa greed. Saka yung importante yung according to God's time. Timeline, Kasi pag payag ka doon sa according to God's time, wala kang issue sa greed because you are willing to wait upon the Lord. So you won't even really have a serious issue. Kailangan din yung understanding kung bakit ka binibigyan ng pera ng Panginoon, di ba? It's not really just to fulfill every earthly desire that you have. It's really to be a blessing to others. Of course, you bless your family first, di ba? Pero then you bless others. You tithe in your church or you donate to the 700 Club. So tawag na. Hindi po kalooban ng Panginoon na maging mahirap tayo magutom, mabaon sa utang. Ang Diyos ay amang mapagpala, hindi madamot sa anak. Kaya napaka-importanteng basahin natin ang salita ng Diyos. Ang akala ng marami, ang pagiging mahirap ay kapalaran ng Kristiyano. Pero kung babasahin mo sa Matthew 5:3, nandito, yan, okay? Hindi sinabi ni Jesus na, blessed are the poor. Ang sabi niya ay, blessed are the poor in spirit. Pagpapalain ang mga mapagkumbabang loob. In fact, in the Gospel of John, Jesus says He came to give us an abundant life, buhay na masaganang lubos. Yan ang napatunayan ni Gina, isa sa ating mga televiewer.
Humigit kumulang 40,000 pesos ang halagang kailangan ng preschool teacher at tutor na si Gina para sa pangmatrikula sa kolehiyo at elementarya ng kanyang 3 anak. Subalit isang pagsubok ang kinaharap ni Gina nang magsunod-sunod ang maraming gastusin sa bahay, sa kanyang preschool. Karamihan naman sa mga magulang ng kanyang estudyante ang hindi makakapagbayad. Parang yung senaryo, parang domino effect. Hindi ko rin maipaliwanag bakit. Desperado talaga ako. Unang beses sa buhay kong parang ganun katindi ang pangangailangan ko. Bunga ng depresyon, sumagi sa kanyang isip na ibenta o isangla ang mga laptop at alahas. Wala na kaming mapuntahan kasi ibigay man naman namin lahat ng sahod namin. Hindi na kami kakain. Kulang pa rin. Talagang depressed ako talaga. Hindi ko ma-share sa mga anak ko kasi ayoko mamroblema sila. Nasa miserableng sitwasyon si Gina nang makapanood ng The 700 Club Asia. Ang mga istorya ng Operation Blessing na tumutulong sa malalayo at liblib na lugar sa Pilipinas ang umantig sa kanyang puso upang subukang magbigay ng 500 piso. Ang pakiramdam ko ganito na, Lord, yung binigay ko, barya lang yun sa binabalik mo sa akin. Pag nagbibigay ako, masaya ako. Hindi man ako nakakapunta sa mga lugar na yon. Alam ko nakakarating yung, hindi mo mabibili yung joy na nararamdaman mo. Makaraan ng isang buwan, isang pagpapala mula sa Panginoon ang sumurpresa kay Gina. Isa-isang nagbayad ng tuition ang mga magulang ng kanyang mag-aaral. At dumami pa ang mga nag-enroll at nagpa-tutor. Bukod pa dito, bumaba ng 50% ang matrikula ng kanyang kambal na anak na nasa State University, habang 25% naman ang ibinaba ng tuition fee ng kanyang bunso dahil sa pagiging loyal sa paaralan. At panghuli, nagkaroon ng trabaho ang kanyang panganay na anak. Huwag kang magdamot na i-share na yung love mo. Kapag kinlaim mo yung pagpapala ng Panginoon, ibibigay niya sa'yo kasi nagtitiwala ka. Pinangahawakan mo yun na ibibigay niya yun. Now is the time. Hindi kailangan may sobra ka. Bakit ang bulaklak? Nakatayo lang dyan. Namumulaklak siya. Ang mga ibon, hindi naman sila nagtatrabaho. Kumakain sila. Ako pa kaya. Ayan, makikita natin sa kwento ni Gina na talagang everything is at God's disposal. He can control not only the supply but also the demand. Isipin mo naman, magpo-provide ba si God through discounts? Can you imagine that? You'd ever think of that? But He can really control everything. He's really an amazing provider. Sabi sa Proverbs 19:17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Or, he who has pity on the poor lends to the Lord, and He will pay back what He has given. Nakita natin sa patotoo ni Gina, di lang binalik ng Panginoon ang binigay niya sa mahihirap through Operation Blessing. Tumubo pa siya ng ilang beses. When we invest kasi in spreading God's Word and Kingdom, He gives good interest on our investment. Walang talo kung partner natin ang Diyos. Ikaw naman, Joyce. I'm here right now with RJ De La Fuente. RJ, you have a song for us. Oh, yeah. Yeah. It's just a snippet of one of my favorite This is worship so songs. exciting. I rarely get, normally kasi I interview people, they talk. Now I'm interviewing you. Ang sagot mo ay kanta. Yeah. Okay. Worship song. It's one of my very favorite worship songs, so I'm sure you guys know it, so please sing along with me. So I'll just listen because I don't sing. But you guys watching, please sing along if you know this. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery. In oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine.
Okay, everybody clap. Everyone's busy answering phones. Baka they're too shy to clap. But that's really gorgeous, RJ. Your voice is such a gift from God. I hear you're involved in Gary V's concert. Yes, I'm. Please tell us about I'm a special guest. Okay. In Gary V Presents, and that is happening on May 12, 13, 19, and 20. It's the season finale of Gary V Presents. So that's going to be at the theater in Soler. So 8 p.m. So for tickets, call Ticket World at 891-9999. And I'll be there alongside Bullet Dumas, Katrina Velarde, Lara Maige, Jimmy. Ang exciting naman Jimmy yan. Marquez, yeah, so many guests. Carla La Forteza, Guevara La Forteza, Kiana Valenciano, Janice Javier, Alan Silonga, Jason and Joshua Zamora, The Maneuvers, Ignite, Adlib, That's and amazing. yours truly, I will be I there. want to go watch. Yes, Invite me. go. Come and, yes, and join I really us. want to go. So May 12, 13, 19, or 20. Our viewers, if you really want to be blessed, please catch Gary V Come. Presents The season finale. at theater, and it's going to be directed by Paolo Valenciano and music direction by Mon Faustino. And it's for the benefit of Shining Light Foundation. All right. Thank you so much, RJ. Thank you. In the book of Exodus, chapter 15, verse 26, God gives us a powerful word. He says, I am the God who heals you. Here's one televiewer who lived out that word. 500,000 pisong pagkakautang. Ito ang babayaran ni Mickey at ng kanyang asawa matapos maoperahan ito dahil sa cervical cancer. Anumang paraan ang isipin, di nila lubusang matanto kung papaano ito mababayaran. Isa pang sinasabi sa akin is, if hindi kayo maka-comply sa progress billing is, baka the hospital will help you to transfer to another hospital. Nahihirapan pa rin si Tina dahil sa pagkakabuhol-buhol ng kanyang bituka matapos ang operasyon. Ang sintomas na ito, buwan umano ang aabutin upang maresolba. Walang magawa si Mickey para sa asawa. Lord, halos lahat ito wala sa aming control. Kaya, Lord, nililift up namin sa iyo lahat ng aming concerns and bahala ka na. Talagang literal bahala ka na sa amin. Sa gitna ng kanilang matinding pagsubok, nabagabag ang damdamin ni Mickey sa kalagayan ng mga kababayang nagdaraho, mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Alam namin na may mga taong nangangailangan. So, yan ang tamang panahon para tumulong sa ibang tao and i-share ang blessing ni Lord sa ibang tao. At habang nanonood ng 700 Club, isang panalangin ng kagalingan ang sinabayan ng mag-asawa. Yung pagkasabi ni Felici na merong isang tao na nagdikit-dikit ang iyong bituka. So sabi namin, ito yun. Kasi nire-research namin yung nagisakit ni Tina, which is ileus, na nagdikit-dikit ang kanyang mga bituka. So sabi namin, Lord, ito na yun. Ito na yung sagot mo sa amin. Alam namin, narinig mo kami, and ito ang iyong paraan para mapaabot sa amin na pinagagaling mo na si Tina. Di inaasahan ang sunod-sunod na katugunan ng Panginoon sa lahat ng hinaharap na problema. At solusyon sa utang na 500,000 piso ay ipinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng isang di inaasahang kakilala. Isang text ang kanilang natanggap na nagsasabing babayaran ang lahat ng kanilang pagkakautang. Talagang doon ko na-feel na mahal kami ng Diyos kasi talagang hindi kami pinabayaan. Matapos ang 3 araw, tuluyang gumaling si Tina ni hindi na niya naranasan ang kanyang pagsusuka sa gitna ng mga naranasang katugunan sa panalangin. Papuri lamang ang sambit ng mag-asawa sa Panginoong Diyos. That He's really the answer to all our problems. And if you think that you're encountering a sickness or a problem that you think that has no solution, that's not true. God is there. God listens, and just have faith. Wow. Sometimes you really have to walk, I guess, through a valley.
that will cause you to cry out to the Lord. Yes. And in your helplessness, He is strong. Yes. In your helplessness, He can move. So He's magnified actually when we go through situations like that, diba? Because we are given an opportunity to trust and see that He is faithful, diba? And I'm amazed also at how, when they were prompted to give, how it unlocked so much blessing also in their lives. Aside from material blessing, there was also physical and spiritual blessing. And I am so certain that the person who covered their need, that person is going through, went through his own blessings. God is good. He blesses from the front end and the back end, and even in the middle, He blesses. Correct. When I got that word na merong manonood na buhol-buhol ang bituka, I didn't even know that a viewer named Gina was watching. So it was really the Lord who knew and who gave me that word for her. That's really, really amazing. Kung may sakit kayo, alam niya ng Diyos at gusto niya kayong pagalingin, just claim your healing as we pray for you right now. Lord God, we just come to you tonight, Lord God. Maraming nanonood ngayon, Lord, and they're crying out to you right now. And if that's you, if you're going through something na feeling mo nasa valley ka, it is so dark, wala kang nakikitang lunas, wala ka ng hope, and you're just down on your knees, well, I'm telling you, that is a good place to be. Go on your knees right now. Thank you, Jesus. I want to pray for you right now if you have a severe heart condition that's causing you to have difficulty in breathing. You can claim your healing. Be healed in the mighty name of Jesus. Meron kang swelling sa ankles. Hindi mo alam kung bakit ito nangyayari. Takot na takot ka. Your ankles are swelling and medyo basta masama ang overall feeling mo. And right now, ang fear is the biggest thing that is in your heart. But I'm telling you right now that God wants to heal you. Jesus wants to heal you. Please receive your healing tonight as you are on your knees. I want to pray for someone naman with skin rashes, babae. You feel like you've been cursed because it's your whole body that's being affected by the rashes, and syempre, apektado din, you feel that you've lost your beauty. But God has other plans for you. You can trust Him and turn to Him for your healing right now. He can clear up your skin and make you look as wonderful and white as snow again. Someone with leukemia right now and also completely afraid, trust God. Thank you, Jesus. Today it looks dark and scary. Tomorrow, it will be bright and light, and you can continue living and turn to God when this happens. Turn to Him when this happens. Someone with intense headaches, we lift you up right now in the mighty name of Jesus. These headaches are going to go away. Thank you, Jesus. There's someone who also feels like you want to give up on your business kasi wala, parang kahit anong hirap at tiyaga mo, kahit anong ginagawa mong puyat, nothing is happening. But lift this up to the Lord. Lift this business of yours up to God. Clean everything, lahat ng mga proseso mo, how you do your business, just clean that all up and do it by faith. You don't have to give your business up. You can use this business to honor the Lord, and He is telling you that tonight. Somebody with panic attacks, this has never ever happened to you. Talagang nakakatakot yung dinadaanan mong panic attacks. You don't even know na that's what it's called. Nang bigla ka na lang natatakot and you just cannot control it. Well, God has control over that. Tonight, He can free you from that. It will never ever happen again. Tonight, we break the spirit of panic. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. There's someone who has ovarian cancer. The Lord is healing you completely. Receive that in the name of Jesus. There's someone who has insomnia. And it's really very, very difficult for you to get the rest that you need. And the Lord is saying He can deliver you from that. Receive your healing in the name of Jesus. Meron ding may lockjaw. And it's very, very painful. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Peter?
Yes, there's a grace tonight from the Lord to heal cancer. And the Lord is saying to all those stricken with cancer, cancer is but a name, but the name of the Lord is greater. The name of the Lord is so much higher, and He's destroying all the cancer cells in your body. Someone with lung cancer, you're healed right now. Receive that in Jesus' name. Someone with stomach cancer is being healed right this moment. Receive that, kapatid, para sa'yo yan in Jesus' name. Someone with a lump at the back of your neck and the doctors feel it could be cancerous, the Lord is removing that lump right now. Receive that healing in the name of Jesus. There's also someone suffering from hypertension. Every day, hindi na kukontrol yung, yung blood pressure, but the Lord is stabilizing now your blood pressure. Receive that in Jesus' name. Someone with heart murmur, your heart is having irregular beating. Even now, the Lord is stabilizing that. Receive that in the name of Jesus. Peter, there's someone who's been struggling, trying to give up smoking. Kapatid, yield it to the Lord. Be delivered right now in the name of Jesus. Be set free in Jesus' name. Back to you, Felici. If you're the person we prayed for and you experienced God's healing touch, please call us so we can thank Jesus with you. Our number is on your screen. Okay. Yes, Joyce, I think we have someone on the phone. Yes, Evelyn. Hi po, Miss Joyce, Miss Felici. Good evening po. Ayan, can you share with us? I-share mo naman sa amin kung paano ka na-bless ni Lord? Sige po, noong February 25 po kasi, nawalan ako ng trabaho January after New Year po noon. So February 25, nag-decide po talaga ako na magbigay ng 4,000 pesos kahit talagang walang-wala nang matitira sa akin. Pero I said to the Lord na, bahala ka na sa akin, bahala ka na sa family ko kung ano yung mga susunod na araw. So nag-decide po ako na magbigay 4,000 in the afternoon. Tapos, alas 3 po na madaling araw, naka-receive ako ng email dun sa bago kong boss na hired na po ako. Wow. Tapos yung salary rate na binigay po nila sa akin, 50% more than my previous job. Talagang sobrang blessing po yung nabigay sa akin. Opo. At hindi lang po yun, nagkaroon pa ng kasunod na mga trabahong offers din po. So, sobrang blessing po talaga. Wow. Thank you. Ang blessing. Thank you so much. Thank you for sharing. Na-inspire yung mga nakikinig. Maraming salamat. Okay. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form, kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayo magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Kaya, donate na! Looking for encouragement? This limited edition laser-engraved wooden wall decor is just what you're looking for. Put this on your desk or on your wall as a reminder of God's power and faithfulness. This will be yours for your gift of 10,000 pesos. Love the Word, Live the Word is a year-long campaign by CBN Asia. Encourage others to be part of this movement by wearing this shirt. Yours for your gift of 5,000 pesos. Sa kanilang paglalakad, hindi inaasahan ni Castora na siya ay madudulas. Takot nga ako na itinindig naman ako ng mister ko, nakaramdam lang ako ng sakit. Ayon sa pagsusuri ng kanyang doktor, naapektuhan ang kanyang coccyx. Ang coccyx ay isang buto sa babang bahaging likod ng ating katawan o tinatawag na tailbone. Sumakit pag ako'y umuupo at ako'y kumikilo sa pagkakaupo, masakit. Lalo na pag ako'y tumitindig, masakit. Wala po naman akong pera para doon, para magpakonsulta, bumili ng gamot, magpa-x-ray.
Hanggang isang gabi, napanood ni Castora ang The 700 Club Asia. Pagbukas na pagbukas ko, si Pastor Peter Kairos lang nag-uusap. Kataon naman pagbukas ko, yun ang pinapanalangin niya, yung may diferensya dito. Sinabi nga, you're healed. God is healing you now. You're healed. Accept your healed. Dahil sa pananalig niya sa Diyos, dininig ng Panginoon ang kagalingan. Siya ay bumangon sa kama na tila wala ng sakit sa babang bahagi ng kanyang likod. Mula nung maramdaman ko na wala ng sakit, hanggang sa ngayon, wala na. Kahit nga ako magpaganyan-ganyan, magtsumba-tsumba ako dyan, sumayaw, wala na talaga. Wala na akong nararamdaman. Ang pasalamat ko sa kanya at pagpupuri ay talagang walang hanggan. Araw-araw, hanggang sa oras na ito. Nakakatuwa naman si Aling Castora. Because when the Lord heals, He heals. Tapos na. Amen. Sakit. Through a word of knowledge pa, no? Hindi natin siya kilala, pero binigay ng Panginoon ng word na yun sa iyo. Tapos sinabi mo lang, and she received it, and she was blessed because she got the healing. Tama yan, Manny. That's why it's so important for our donors to realize that because they give us the opportunity when they donate to air this show, so many others like Castora are gonna be healed when they receive the word. Tapos angkinin nila, sa akin yan, Lord. Ako na yan, Lord. Tapos pinapagaling sila ng Panginoon. Ganun talagang ating Diyos. You know, the Bible says, bless the Lord, O my soul, who forgives all your sins and heals all. Sabi niya, all your diseases. That's from Psalm 103, verses 1 to 3. So whenever we pray for your healing, it's the promise of God that you are claiming. That's right. Every Monday through Friday on the 700 Club Asia, we pray for your healing on the show. Meron din kaming 24/7 telephone prayer center na pwede ninyong tawagan kung kailangan nyo ng healing prayers. Ang mga numero ay nasa inyong TV screen. Over to you, Joyce. Tulad ng sinabi ni Peter, ang Diyos ang nagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan at gumagamot sa lahat ng ating sakit. Iyan ang napatunayan ni Lisel nang minsang manood ng The 700 Club Asia. Yung makipag-premarital sex ka before marriage, diba? Isang malaking kasalanan yon sa Panginoon na hindi ko alam dahil sa paligid ko parang normal lang siyang nangyayari. Nagkaroon ako ng anak na hindi pinanagutan. Mahirap pala na maging ama at ina at the same time. Dumating sa pagkakataon na hindi talaga ako makatulog. Nagkaroon ako ng matinding depression. Hindi mo alam kung bakit ganun yung nangyari sa buhay ko kasi malaki yung expectation ng parents ko tsaka sa sarili ko. Doon ako nagkaroon ng sakit. Yung sakit ng pagdudugo ng ilong na buo-buo siya pagka lumalabas. Kung saan-saan akong doktor nagpunta para lang malutasan kung bakit nagkakaganon ako. Ngunit dahil sa payo ng isang kaibigan, nahikayat si Lisel na magbasa ng Biblia at higit sa lahat, manood ng The 700 Club Asia. Doon ako nagsimulang tumawag sa 700 Club Asia. And ang sabi doon sa nakausap ko, sabi niya, huwag kang matakot. Kasi kung ang Hesukristo nga, nung ipinapako na lang sa krus, ay wala siyang takot na naramdaman. Bagkos, inisip ka niya. Inisip niya yung kaligtasan mo at ipinalangin niya yung kapatawaran mo. Kaya huwag kang dapat matakot. Na-realize ko na yung time na yon kailangan ko pala ng salvation. Dahil nung mga times na yon wala akong kasiguraduhan dahil wala akong relasyon sa Panginoon eh. Ang Panginoon ang humanap sa akin. Bukod pa rito, naghanap si Lisel ng simbahan at dito natagpuan ang kanyang naging pangalawang ina na umagapay at nag-alaga sa kanya upang malagpasan ang pagsubok na umalipin sa kanya. Lahat ng mga bagay na nasa dibdib ko, diniliver nila ako. Unang-una na yung pagpapatawad. Pagpapatawad dun sa tao na nag-reject sa amin. At pagpapatawad na rin unang-una sa sarili ko. Dahil hindi natin makakamtan ng kapatawaran ng Diyos hanggat hindi tayo nagpapatawad sa kapwa. Kahit na anumang problema ang dumating sa buhay natin, kahit na anong pang pagsubok, pag may relasyon ka sa Panginoon, talagang malalakpasan mo. At mahalaga rin yung
pagsunod, delight yourself to the Lord and He will give all the desires of your heart. And lahat ng desire ng puso ko, ibinibigay niya halos sa akin. Isa na nga yung makapag-asawa ako, tanggapin kami, nakapag-asawa ako. Hindi mo dapat hanapin yung right person eh. Dapat ikaw muna yung maging right person. Pero syempre, kailangan lang ng pananampalataya. Ma-inlove ka muna sa Kanya bago ka ma-inlove sa iba. Jesus said, "My words are spirit and they are life." Alam niyo po, ang salita ng Diyos is powerful, it is living, it is active. When it is spoken to you and it enters the core of your being, you cannot stay the same. Yung pong nangyari kay Lisel. But alam niyo po, it all begins with a relationship, a close, intimate walk with the Lord Jesus Christ. If you've never received Jesus in your life, not once, siguro kilalang-kilala niyo si Jesus dito po, but not in your heart. We want to give you an opportunity to pray with us and surrender your lives to Jesus Christ and invite Him into your life and allow Him to make that change in your life, that beautiful change, and grant you your new you. Let's pray. Kailangan po manggagaling sa puso natin itong panalangin. Just say, "My dear Father, Lord, I have messed up my life for so long. I've committed so many sins. I have disobeyed your laws. And Lord, truly, I am guilty. But right this moment, Lord, I repent from all the sins that I have committed and I ask your forgiveness. Will you forgive me, Lord, for all the things that I have done wrong, all the sins that I have committed? And right this moment, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be all that, Lord, I will need from you so that I can live a victorious life. Heavenly Father, thank you for loving me unconditionally. Dear Jesus, thank you for dying on the cross and paying for all of my sins yesterday, today, and tomorrow. And Holy Spirit, thank you for giving me the strength so that I can live a life that is pleasing to you every day. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. May all of you who watch tonight be inspired to read this book, which is the most powerful and timeless book ever written. Ito ang tanging aklat na makakapagpabago ng buhay natin. Change that's not just for now, but forever. Before we close, we'd like to thank all our guest phone counselors, donors, and partners, PLDT, M. Louvillier, iRemit, RD Pawn Shop, Al Shekinah Catering, and Clara Olay. Maraming salamat din sa aming mga media partners, Adstrat, United Neon, and Nixis. Ayan, so far your giving tonight is 2,559,620. Marami pang oras. Keep calling, keep giving. Nabusog ba kayo ng pag-asa, pananalig, kasiyahan at kapayapaan? Tumaba ba ang puso nyo? That's because God's Word is food for our soul and spirit. Jesus said, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Matthew 4:4. Kung ayaw nyo manghina, kung ayaw ninyong maligaw, kung kailangan nyo ng lakas at pag-asa, love the Word, live the Word! Magpapatuloy ang programang ito live sa GMA alas 12 ng gabi. Sundan na kami doon, mga kapuso. Meanwhile, please keep calling, keep giving, and keep believing. Amen! Imbis na sana mas maganda yung ipapakita kong pagmamahal sa kanya, hindi. Lalong nababawasan. Araw-araw ng buhay namin, di kami magkasundo. Feeling mo, wala kang karamay. Dumating ng time na yun na gusto ko na mag-suicide.